Hello and welcome once again dito sa atin sa Learn Technology Today. Ako muli ang inyong instructor, si Michael Tan. At this time, share ko naman sa inyo yung ideas and tips regarding how to become a professional developer. So, pag sinabi natin developer, marami na sa atin ngayon ang maaaring nakaka-relate na how to become a developer, lalo na kung kayo ay nasa IT world, kung kayo ay mahilig sa coding, sa technology. So, you are already acquainted with the word developer. And this time, I want to share with you yung professional level. Yes, we can say na anyone can be a developer basta nag-aral tayo ng coding, programming, software development, web development. So, nagiging developer tayo in the process. But when we say professional, ibang level na to. Now, may mga tao na nagko-compare ng mga, meron ako nababasa sa Facebook, nagko-compare ng mga different profession, different career, na pinag-uusapan yung sweldo, yung sabihin na natin professionalism, professional level, job position. So, na-i-align dahil nga ang developer, by default, malaki talaga ang sweldo. So, na-align yan minsan sa mga professional level, like let's say mga, yung iba, compare sila na ang sweldo ng developer, wala namang masyadong ginagawa, pa-type lang ay maabot ng 100,000 to 200,000 to up to 300,000. And we all know, may mga vloggers na lampas 200,000 yung kanilang sweldo per month. And hindi ko masabi kung sila ay talagang nagsasabi ng totoo, but all I can say na yes, sa mga posting, job posting, makikita nyo may 200 plus talaga na salary ang mga professional developers. And that being said, ang pag sinabi natin professional, hindi pa rin natin may align yan ha. Hindi natin yan pwede isama sa bracket ng mga doktor, no? Engineer, civil engineer, mechanical engineer, ano pang mga engineer yan. At the same time with pilot, professor, school professor, hindi natin pwedeng i-categorize sa parehong bracket kasi meron silang tinatawag na exam, civil and then any civil service. Ano yan? May kanya-kanyang exam. May ECE exam, bar exam, lawyers, di ba may mga exam yan. So may licensure exam, that's the correct term. At sa IT world, sa mga professional, even sa mga professional developer, wala tayong ganyang licensure. It is because of the technologies continually changing, no? Laging nag-update si technology, so wala tayong standard. And I can say na hindi natin pwede talaga siya isama sa bracket na yun kasi ang mangyayari ay parang lalabas ng lahat na developer or IT is professional na, which is hindi naman talaga, no? So today, ito yung aking gustong i-share sa inyo na wag lang tayo maging simpleng developer, kundi mag-aim tayo to become a real professional developer. And when we say professional developer, hindi to yung mga sinasabi natin software engineer na yung title sa sarili, no? Pwedeng tinatawag na software engineer, pwedeng data engineer, AI engineer. Well, in fact, kung dadaanin natin talaga sa mas masusi at mas malalim na pag-analyze at examination, we will find out na later na hindi pala talaga software engineer, kundi AI prompt engineer. So, magkaiba yung talagang engineer kaysa sa AI prompt engineer. And as we know, as of the moment, marami na tayong AI tools at sa simpleng mga prompts at saka prompt engineering nga, pwede na talaga tayo gumawa ng different application, websites, now, by using these tools. But that being said, hindi yan engineering. Ang prompt engineering ay hindi engineering. It's just a technical term na pinauso para sabihin na ma-hype, no, overhype na nga yung prompting. Okay, pag sinabi natin prompting, ito yung nagtatype ka, naglalagay ka ng description, kung anong gusto mo mangyari sa software o gusto mong gawin. I-prompt mo doon lahat ng details, no? Ibibigay mo lahat ng context, hahabaan mo siya, hindi lang maikli. At kung pwede, ay lagay mo lahat ng pwede mong ilagay doon. At
Pagkatapos noon ay i-generate na ni AI yung gusto mong mangyari, which is just only typing and giving instruction, describing what application you want to be built by the AI. So with that, ibig sabihin ay hindi talaga engineer. No, there's no engineering in prompt engineering. Okay? That's the reality. Kahit pumayag ka man o hindi, pumayag man ako o hindi, it doesn't matter. No, it's just plain typing, describing kung ano yung gusto nating mangyari gawin ni AI. Ang totoong engineer dyan is si AI. Okay? So, yan talaga ang totoo dyan. And we cannot align ourselves na engineer tayo along with other engineers, civil engineer. No, at we cannot categorize ourselves na kasing level natin mga doktor, speaking mga professional na ganyan, is talagang iba yung kanilang level, yung kanila life saving mga pag sinabi mong engineer ka, civil engineer ka, so may safety yan, people safety. Pag sinabi mong doktor ka, no, life is at stake, ibig sabihin, pwedeng nasa emergency. So ito yung mga profession na hindi pwedeng prompt engineering. While sa developer, pagiging developer, software engineer, ay pwede na tayo mabuhay sa prompt engineering, which is not really engineering. At we cannot be a software engineer kung prompt engineering lang din. Okay, so let me be clear na kung ang goal ninyo ay tumaas ang inyong posisyon at makilala tayo bilang profession at career, we have to become professionals. No, we have to become professional developer. At yung pagiging professional natin it's not the same with the profession of those who have graduated as doctors, passed their licensure exam kasi yun nga sinasabi natin may standard sila. While sa atin, wala tayo talagang literal na standard. And we cannot compare our, our career natin sa kanila kasi iba yung linya ng kanilang ginagawa. At yun ay more on the life of the people. Okay? While sa atin is the life of the software, the life of the transaction online, mga digital services, yan yun sa atin. So, we can say na kailangan mag-level up talaga tayo to become a professional developer. And we can also have the same income na yung binabanggit natin kanina, yung 200,000 pataas per month, which surpasses yung ibang mga sweldo ng ibang professional. So, iiwan ko na yung pagko-compare, okay? But, sinashare ko lang yan just to make it clear na hindi tayo pwede i-compare sa mga talagang professional na nag-ubos ng panahon, 7 years, 9 years para lang makumpleto nila. At yung ganong klase ng profession, hindi pwedeng walang experience, hindi pwede doon yung self-taught. No, saan ka nakakita? Surgeon, neurosurgeon, self-taught, hindi pwede yun. Maski nga dentistry at maging sabihin na natin yung mga general medicine, hindi pwede self-taught dyan. While us, bilang developer, at kung nandito tayo sa digital services, so we can be self-taught. But that is not what I'm going to talk about right now. So I'm going to talk about is beyond being a developer to become a professional developer. So meron akong tatlong tip. Now may tatlo akong gustong point na i-share sa inyo. The first one is kailangan magkaroon tayo ng skill sa communication in English. Now, we have to get English skills. Okay? So, kung gusto natin umangat bilang developer, hindi pwede po yung hindi tayo marunong makipag-usap sa English. Sabihin na natin hindi fluent. Kahit hindi ganun kagaling mag-English kasi ang English ay based yan sa iyong kinalakihan. No? Kung saan ka lumaki, kung English-speaking environment ang iyong kinalakihan, sa bahay, kung English ang ginagamit sa inyo, so magiging fluent ka talaga. Magiging magaling ka sa English. No? Pero kapag hindi kayo gumagamit ng English sa bahay, hindi mo araw-araw ginagamit, so may problem talaga with your fluency. But it doesn't matter naman. What is important is you can communicate, you can convey your message, you understand what people are saying. Kasi yan ang magiging major, sabihin natin, major barrier, no? Yung major na hadlang, malaking hadlang, para makipag-communicate ka sa other developers. Lalo na kung meron kang kasama sa team na foreigner.
or even yung boss nyo foreigner, o kaya yung client nyo foreigner, tapos hindi ka makaintindi ng English, tapos ang English mo, barok na, pag nagsulat ka ng English, mali-mali pa spelling. Yes, nandyan si ChatGPT, but sa actual, kung kayo ay interviewin or bibigyan kayo ng oral interview, yes, and then written exam or written, papagawan kayo ng simpleng letter or simpleng essay of something you believe, what you believe in. So makikita doon na hindi ka marunong sa English. Yung grammar mo mali-mali. It doesn't mean na kailangan 100% perfect ang grammar, no? Hindi ganoon. Kasi talagang lahat, lalo na kung nagta-type ka tapos marami kang iniisip, posible na nagre-revise ka, namamali yung grammar. Okay, so that's number one. Kailangan meron kang English communication skills at isama mo na rin dyan yung business English, business English, and then yung technical English. Technical English para yan sa documentation, i-explain mo kay client. And then of course, yung business English, kapag ito ay pinag-uusapan na on the marketing level or dun sa business ng boss mo. Okay? Dun sa pag-integrate nito sa business. So you have to learn that to become a professional developer. Number one yun. Pag sinabi mong mahirap yan, ayaw ko yan, then you have no chance to become a professional developer. Hindi pwedeng Tagalog ang documentation. At yung documentation, hindi kaya ni ChatGPT yun. Dahil kung ikaw ang gumawa ng software, kayong team nyo, at puro kay Tagalog, or sabihin natin Bisaya or Ilocano, kung ano man yung dialect nyo at hindi nyo sinulat yan sa English, so paano maintindihan niya ng ibang gagamit? Okay, so number 2 is get professional training. So, kailangan may professional training. Kagaya ng binanggit ko kanina, hindi sapat yung self-taught ka lang. Yes, that's a good thing. You are learning by yourself and you just gather information from the internet, W3 Schools, Code Academy, sabihin na natin yung mga free courses na available, but you also have to spend money, no, to, sabihin na natin, to elevate your skills, no? Hindi sapat yung self-taught. Maski naman ako for so many years wala namang ChatGPT noon no? Siguro sabihin na natin 1990s, panahon ng 1990s, malalaki pa yung mga floppy disk. Walang ChatGPT and we are doing already programming using COBOL. So, ibig sabihin, what I'm trying to say is you have to have training kasi yung mga panahon na yan, nung panahon namin, kung walang ibang magtuturo, hindi namin malalaman. Okay? Sa panahon natin ngayon, may nagtuturo, ang problem nagiging generic. Kung ano yung alam nila, alam mo din. Kung ano alam mo, alam din nila. So, sino choice ng client? Paano masasabing professional ka, no? So, you have to elevate your knowledge and you have to elevate your skills by joining trainings, no? May mga training na may bayad. And don't be afraid to invest, no? Kung ikaw ay college degree, may natapos kang college o nag-aaral ka pa ng college ngayon or career shifter ka, it doesn't matter. What matters is ano yung technology ngayon. Kasi kung ano yung inaral natin past 3 years ago, 4 years ago, kung ano yung technology na natutunan natin last time, hindi na ngayon yan ang latest. So you have to elevate your knowledge and skills up to the present level, to the latest technology. Hindi pwede yung kung anong version noon, yun lang alam mo, doon ka lang mag-stick. No, hindi. Titingnan talaga dapat kung ano yung latest ngayon sa technology, ano yung ginagamit para maging long-term ang iyong, sabihin na natin, application or software. Pagka nag-build ka ng isang bagay na mula sa lumang technology, paano pa aabot yan ng 10 years? So you have to make it real na talagang aabot yan for a long time. And it should be, no, upgradable. Okay? So, sa pag kayo ay nag-aral ng, nagbayad kayo sa mga training, no, or naghanap kayo na nagtitrain talaga, pag napasali kayo at included itong mga to, like system architecture, meron silang tinuturo, system design, na pareho lang naman yan, system design, system architecture, system algorithm, pag tinuturo rin yan, algorithm, logic, and then ano pa ba, yung ating frameworks, different frameworks,
Kasi may mga frameworks na ginagamit. Kung ikaw ay based lang sa isang framework, like let's say, nasa ano ka lang, Django, o kaya sabihin na natin, nasa Android ka lang, na Android Studio. Well, Android Studio is a good software. Pero ang alam mo lang is Java. You have to learn other programming languages too. At the same time, ganun din sa web development, kailangan hindi ka lang React lang. You have to understand how frameworks work para maintindihan mo what is the best, sabihin na natin, pipeline, what is the best workflow para sa isang software. And that will make you eventually a professional developer. So dapat meron yan, system design, system architecture, ano pa, logic, o kaya yung algorithm system, yung ating system algorithm, ano pa, yung ating AI tools, diyan papasok ngayon yung ating vibe coding. Pero actually, hindi ako okay sa vibe coding kasi puro vibe nga yan, puro prompt yan eh. Well, dito sa Learn Technology today, we are introducing a new methodology. We call it the LTT Smart Coding, okay? Smart Coding o tinatawag nating augmented coding. So, ang style na gagawin natin dito, methodology dito sa Learn Technology today is we will combine yung ating fundamentals, yung ating best practices sa bilang developer, sa code development, sa software development. Gagawin natin lahat yan on the standard level and then sasamahan natin ng AI. So, si AI at saka yung ating knowledge and skills sa pagprogram, i-combine natin yan to build a long-lasting software. Malakihan, yung scalable, yung flexible, and then etc. At yun nga, ang goal natin is long-term. Hindi siya 100% or 90% AI made or sabihin natin prompt engineering lang. Hindi ganun. Dito sa Learn Technology today, ay isasama natin itong smart augmented coding. Okay? Smart coding. So, kung may mga magtuturo pa rin yan ng mga ibang training na ganyan ang style, yung sinabi ko sa inyo, and include na natin dyan yung software development life cycle. Kasi pag hindi mo alam yung life cycle, hanggang kailan pwede gamitin, hanggang kailan ma-expire yung software, o paano na yan i-maintain pag wala kang idea dyan sa software development life cycle, then hindi ka pa professional. You have to learn Agile kasi maraming gumagamit yan. Also the DevOps, marami rin gumagamit dyan. At may mga Kanban pa, So you have to understand the workflow of each development ng software. Kapag nagawa mo yun, mag-elevate ka into a professional level. Okay, number 3 tayo. Una, yung get English skills from memory lang. Pangalawa is get professional training, and lastly, get certification. Yung get certification, kahit na ano yung background natin, tapos tayo ng college o hindi tayo tapos college, nag-IT man tayo o hindi, o career shifters tayo, hindi nagmamatter yan pagdating sa job. Ang nagmamatter sa job is your skills. At sino ang nagse-certify kung ikaw nga ay marunong? Kasi pag sinabi mong, I'm a software engineer, I build this and I build that, I built that, I built this, I made this and I made that. Siyempre, may mga links ka eh. Pero obvious naman na nandiyan na si AI, nandiyan na si AI prompt engineering, nandiyan na. So, ibig sabihin yung mga gawa mo, possibly, yan ay generated ng AI. Okay? So, ngayon, ang labanan ngayon, dati kasi ang labanan is yung resulta ng iyong skills. Kaya meron tayong capstone. Di ba? May tinatawag na capstone sa college, may thesis, may mga projects. Tinitingnan yung projects. Yan yung dating pamamaraan. Pero ngayon, iba na. Pinag-uusapan ngayon is yung process. How did you do it? Paano mo nagawa yan? So, kailangan mo explain paano mo nagawa yung project. It's not about the project and its features. It's not about that. Design mo, ang ganda. So, tatanungin ka ngayon sa technical interview, paano mo ginawa, saan ka nag-start? Ano yung mga procedures na ginamit mo? Doon malalaman
na AI generated lang pala, wala kang ma-explain, no? So, kapag hindi mo na-explain yun, no, kung minsan isa-isa pa nga yan itatanong sa'yo, eh, no? Kasi ganun yung labanan ngayon. It's not about your project o your resulta ng iyong ginawa, no? It's not about that. It's about the process. Okay? Kung hindi mo ma-explain ang process at hindi mo nasasabi kung anong version yung ginamit mo, bakit nag-run yan? Anong version yung ginamit mo dyan? Yung mga code editor, hindi na yan tinatanong kasi obvious yan eh. Pero yung process, yung workflow, no, yung pipeline, paano mo na-deploy, no, saan ka nagsimula, ano yung ginamit mo, anong framework. So, dyan ngayon papasok yung knowledge and skills mo kung talagang totoong ikaw gumawa ng project. With certification, like let's say IBM, no, nag-take ka ng, sabihin na natin, ng training dyan, professional certificate from IBM, Cisco, ayan, ano pa, Microsoft, sabihin na natin mga training nila. Pag naipasa mo yung mga yon, no, kahit isang beses ka lang nag-take, no, like for example, yung software engineering ng IBM, which I have taken already, natapos ko na yun at marami pang mga certification, kasi that will ensure your client and even the company, pag meron kang badge, meron kang certification na na-verify nila, na ikaw ay nag-training, mababawasan yung kanilang doubt. Okay? Pero kung wala kang ganyan, sinabi mo lang, I'm a software engineer, ang aking certificates ay from Udemy. No, I'm not against Udemy, ano? Kung ang ginagamit nyong certificate is from Udemy, it's okay, no? Isama nyo sa resume nyo yung Udemy certificate nyo, okay lang din yun. But wala siyang effect. Kasi Udemy pwedeng magturo kahit sino sa Udemy. Mag-post ka lang dyan, na-approve nila yung project mo, o yung sabihin natin yung lessons mo, na-approve nila, hindi na nila yan titingnan ng matindihan. Kahit walang kwenta yung content, i-approve nila. And then, magbibigay sila ng certificate. So, sa mga companies, hindi ganon kalakas yan. And I'm saying that because hindi lang dahil ako ay, sabihin na natin, Udemy user din. Estudyante rin ako sa Udemy. At the same time, I'm also teaching at Udemy. Meron akong course dyan, dalawa. And I'm planning to at least have 10 courses sa Udemy. Pero right now, hindi ko pa priority yon. Ang priority ko as of now is yung ating training sa Learn Technology Today. So, what I'm saying, kapag ikaw ay may mga certificate from Microsoft, Google, no, yung hindi basta-bastang certificate, yung baka kunin nyo yung prompt engineering lang, AI prompt engineering. Hindi, may effect yun. Pero kung ang papasukan mo ay prompt engineering lang, AI assistance lang, pwede yun. Pero if you're working as a professional developer, and then you have the Google AI prompt engineering certificate, it might help. It will definitely help. Pero what will help most is yung certification for a certain level, like Java development, Java developer, certified Java developer ng IBM, or let's say kung ano man, no, C# developer from Microsoft. No, yung mga certificate na gano'n will tell na hindi ka genuine developer ka, professional, genuine developer. Ba't ko nasasabing genuine? Kasi may mga fake. Kung meron tayong professional developer, meron din tayong professional scammer. Ito yung mga nakagawa lang ng project, tapos magpo-post dyan sa Facebook, sabihin nila na accepting projects, no, open for commission, tapos sisingil ng mga around 60,000, o sabihin natin mura para sa estudyante, 15 to 30,000, and then papakita sabihin natin itong kanilang project, and then papaganahin, nakita naman si estudyante, gumagana, di bayad sila ngayon. And then may pinapabago yung mga estudyante kasi based sa kanilang thesis or capstone, ay ganito ang kailangan, ganun. Hindi mabago ngayon ni developer kuno. Kasi na-download lang niya sa internet yung na yun yung template na yun . So hindi niya alam baguhin kasi wala siya talagang alam sa sa coding, sa development, kung paano din ginawa yan. Basta dinownload lang niya, binili niya online or something like that, pinagana niya. Tapos itong binabago na, hindi na mabago. Nakabayad na. Ngayon, ipe-present na ngayon sa
kanilang professors sa kanilang university, hindi na maibigay yung kailangan. So, itong mga estudyante kawawa, no? Kawawa sila. Yes, kahit sabihin na natin may mga hater kasi, lagi sinasabi nila, dapat ang estudyante ang gumawa. Dapat ang estudyante ang magpumilit. Yes, totoo naman yun. Itong mga estudyante, hindi ko naman nila lahat. May mga estudyante talaga nagsisipag. Kaso hindi nila alam dahil sa lawak ng IT, sa lawak, yun nga lang sinasabing AI Pag sinabi mong AI, feeling ng maraming nasa IT, alam na alam nila yan. No, maging doon mga sa self-taught, pag sinabi self-taught, pag sinabing AI, alam na alam nila. Well, actually, yung alam lang ng mga ilan, hindi naman lahat, hanggang LMS, LMM, yung ating language, no, yung language, ano nga ba yun, large language model, no, yung mga agentic AI, general AI, yung mga ganyan, mga generative AI, yung mga ganyan. Yan lang ang alam. Pero pag sinabi mo, paano mo tinrain ng AI? Tanungin mo siya, paano kayo nagtitrain ng AI? Hindi, kumukuha lang kami ng API mula sa ChatGPT. Well, hindi yan ang artificial intelligence. Isa lang si ChatGPT sa napakaraming AI, no? And pwede niya i-research the types of artificial intelligence. Lalabas diyan yung machine learning, lalabas diyan yung deep learning, lalabas diyan iba't ibang algorithms, iba't ibang mga sabihin natin yung CNN, convolutional neural network, marami yan, no? Meron tayong decision trees, yan, Bayesian, sabihin natin algorithm, napakarami yan. Kaya pag sinabing AI, hindi yan lang basta ChatGPT, agentic, generative, hindi po yan. Kaya kapag naka-encounter kayo ng ganyan discussion, nagtatalo-talo sila sa isang specific AI lang, o yung paggamit ng AI, user pa lang yun, hindi pa sila professional. When you say you're a professional AI developer, ibig sabihin, alam mo yung machine learning. You know how to train models. Alam mo personally, magagawa mo personally, mag-train ng sarili mong model. Ayan. Namatay na naman yung aking monitor. So, bilang magtatapos at medyo mahaba na rin, so I would like to encourage you not to stay as a developer lang. You have to level up yourself. No? Kung saan ka man mag-aaral, kung gusto mo mag-college pa, kung bata ka pa, actually kahit matanda ka ngayon, tinatanggap na sa college kasi nandiyan na si ChatGPT. Joke lang. Sa college ngayon, wala nang age limit. At pag pumasok ka doon, i-guide ka ng instructor, ng professor. Of course, hindi ka tuturuan ng spoon feeding. Kasi tapos din from grade 1 to grade 12 tinuturuan na tayo ng step by step di ba? Pagdating ng college, bibigyan ka ng assignment, ng homework, ng mga research. No, yan talaga ang college. Magre-research ka for you to discover ano bang meron sa mundong ito, anong meron sa technology. The professor will just give you ideas where to start and to guide you ano yung path na dadaanan mo to achieve your goals. Kasi university more on discovering the talents you have, that discovering what is ahead, no? And then you will be the one to equip yourself with the right skills. No, ikaw pa rin, no? Pag sinabi mo self-taught, applicable sa college yan. Bibigay sa yung idea, bibigyan ka assignment, bibigyan kang problem, and then ikaw magsosolve ng problem na using the technology we now have. And that is the task of every developer. No, bigyan ng solution lahat ng problema sa mundong ito. No, lahat ng problema, no, lahat pwede nating solusyonan when it comes to digital services. Okay? So sa digital part, pwede rin naman pwede rin sa robotics, IoT, no, digital pa rin naman yan. Okay? So you have to become a professional developer, not a professional scammer. No? At magiging maganda yung future mo. And you can then gradually have the chance to elevate yourself among the professionals. Okay, so ako din hanggang ngayon nag-aaral pa ako. So we are aiming towards that. At higit sa lahat, maging maganda yung buhay natin kasi yun naman ang reason ng ating pagpapagod, pagpapakahirap, gumanda yung buhay at ng ating pamilya. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkita tayo muli.
Ako si Michael. Bye po.